Saudi Arabia biglang humiwalay sa kabuuan nito. Naku, nakaligtas naman kaya ang mga sakay nito. Ang lagay po ng mga biktima sa balita niyan ating ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lilipad patungo sa India sa susunod na linggo. Utang ng Pilipinas lalo pang lumobo noong buwan ng Hunyo. Myanmar bubuo ng komite para sa nalalapit nilang eleksyon. Estados Unidos nagkukumahog sa pagpataw ng taripa sa mga trading partners nito. At mga motorista sa Taiwan nag-ala bowling pin dahil sa isang road accident. Babiyahe patungong India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang 5-day state visit sa New Delhi. Magsasagawa po siya ng serye ng mga pagpupulong sa Indian government at makikipag-ugnayan din sa mga business leaders nito. Inaasahan rin na magkakaroon ng bilateral meetings sina PBBM at Indian Prime Minister Narendra Modi tungkol sa larangan ng kalakalan at ekonomiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, aalis ng bansa ang Pangulo sa August 4 at inaasahang matatapos ang kanyang pagbisita sa August 8. Bukod sa business engagements, kukumustahin din ni PBBM ang Filipino community sa New Delhi. Ang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa India ay kasabay din ng ika-75 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng India. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang huling leader ng Pilipinas na bumisita sa India noong October 2007. Ang India ay isa sa mga malalapit na kaalyadong bansa ng Pilipinas, hindi lamang sa kalakalan, kundi pati na rin sa industriya ng depensa. Noong nakaraang taon, nagpadala ang India ng BrahMos supersonic cruise missiles nito sa Pilipinas bilang bahagi ng defense deal ng dalawang bansa. Lalo pang tumaas ang utang ng Pilipinas noong buwan ng Hunyo. Ayon sa Bureau of Treasury, pumalo na sa 17.27 trillion pesos ang outstanding debt ng gobyerno ng Pilipinas. Tumaas po ito ng 2.1% mula 16.918 trillion pesos noong Mayo at mas mataas ng 11% kumpara sa 15.483 trillion pesos noong June 2024. Iniugnay ng Bureau of Treasury ang pagtaas sa utang ng ating bansa sa malakas na demand ng mga investor para sa government securities nitong nakaraang buwan. Magpapatupad ng taas pensyon ng Social Security System o SSS ngayong taon. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga pensioners sa pamamagitan ng pinataas na benepisyo ng SSS para makarecover mula sa epekto ng inflation. Ipatutupad ang nasabing hike sa 3 taon ng tranches tuwing buwan ng Setyembre. Sa ilalim nito, ang mga retirement and disability pensioners sa Agosto at 31 sa taong ito ay magkakaroon ng 10% increase simula Setyembre. 5% naman para sa mga death or survivor pensioners. Habang ang mga pensionado naman mula Agosto 31 taong 2026 hanggang Agosto 31 naman ng taong 2027 ay makatatanggap din ng parehong pagtaas. Nilinaw naman ang SSS na walang magiging pagtaas sa premium contributions ng mga miyembro nito. Inaasahan na makikinabang dito ang nasa 2.6 million retirement and disability pensioners, 1.2 million survivor pensioners at magpapasok naman ang 92.8 billion pesos sa ekonomiya ng bansa mula 2025 hanggang 2027. 3 Chinese research vessels po ang naispatan ng Philippine Coast Guard na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
Sinabi ni Commodore J. Terriela na kanilang namataan ang unang barko na Beidiao 996 na galing ng Guangdong Province sa China. Umalis ito ng China noong June 16 at nakapasok sa Philippine EEZ makalipas ang isang linggo. Sa ngayon, namataan ito 185 nautical miles sa baybayin ng Zambales. Isa umano itong civilian research vessel na may dual-use capabilities. Ito umano ang pinakamalaking test ship ng China para sa deep sea operations. Habang ang dalawang iba pang barko ay ang Xiangyang Hongten at ang Zhuhai Yun na umalis naman ng Guangdong Province noong June 23 at pumasok sa Philippine EEZ makalipas ang 2 araw. Sa monitoring ng PCG, nakita ito 195 nautical miles ng baybayin ng Rizal, Palawan. Nagsasagawa umano ng operasyon ng mga ito malapit sa Balagtas Reef. Ang Xiangyang 10 ay isang multi-purpose research vessel na may kakayahang magsagawa ng deep sea survey katulad po ng seafloor mapping at environmental monitoring. Samantala, ang Zhuhai Yun naman ang isang intelligent unmanned drone carrier na dinisenyo para makapagsagawa ng oceanographic research. May bagong hepe na ang Philippine Army. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang kapalit ni outgoing Lieutenant General Roy Galido. And I now welcome 67th Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. But I have full confidence that under your command, the Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Naging pinuno si Navarrete ng AFP Western Mindanao Command. Nanungkulan rin ito bilang commander ng 1st Infantry Division at Joint Task Force Zamboanga. Nagsilbi rin siya sa Office of the Deputy Chief of Staff for Operations ng Armed Forces of the Philippines. Sa pag-upo niya bilang bagong Commanding General ng Army, prioridad ni Navarrete na pataasin ang moral ng mga sundalo. Nais niya ring tutukan ang kalusugan at career development ng mga tropang Pilipino. Our true strength does not only lie in the weapons we wield, the equipment we acquire, nor the technologies we adopt. It lies in you, our personnel. The heart of our organization is not forged in steel, but flesh and blood. The soldier serves, sacrifices, and stands steadfast in every mission. Magkasama sina Navarrete at Galido sa Philippine Military Academy Bigkislahi Class of 1990. Naganap ang retirement ceremony at 67th change of command sa Fort Bonifacio, Taguig City. Sinabi naman ng Philippine National Police o PNP na walang na-extract na DNA profiles mula sa umano'y mga buto ng tao na nakita sa ilalim ng Taal Lake. Isinailalim ng mga otoridad sa DNA testing ang mga na-recover na buto na sinasabing mga labi raw ng mga nawawalang sabongero. Subalit paliwanag ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, contaminated umano at matagal na nababad ang mga buto sa tubig kaya't hindi ito maproseso mabuti para sa DNA extraction. Samantala, umaasa pa rin ang mga pamilya ng mga nawawalang sabongero sa posibleng pag-usad ng kaso. Kaugnay naman po nito, kinumpirma ni Fajardo na nasa kustodiya na ng PNP ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Dondon Patigongan alias Totoy. Kinilalan ang pulisya ang dalawa na sina Jose at Ilakim Patidongan na itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Dagdag ni Fajardo, legal ang pag-aresto sa mga kapatid ni Patidongan. Isang bagong low-pressure area o LPA ang namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility nitong Huwebes.
Ang bagong LPA ay nasa layong 1,020 kilometers ng hilagang bahagi ng Luzon. At ayon sa Pag-asa, katamtaman ang tsansa nito na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Pinayuhan din ng State Weather Bureau ang publiko na manatiling updated sa ulat ng panahon. Susunod, Myanmar bubuo ng komite para sa nalalapit nilang eleksyon. Global Summit sa Ethiopia, nais aksyonan ang food insecurity. At Estados Unidos nagkukumahog sa pagpataw ng taripa sa kanilang trading partners. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Our gold sponsors. Our silver sponsors. And our bronze sponsors. With our participating merchants. Inanunsyo ng Myanmar na sisimulan na nito ang pagbuo ng komite na magsasagawa o mangangasiwa sa gaganaping eleksyon sa kanilang bansa. ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်တဲ့တရားမျှတတဲ့ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးရပါမယ်။ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ကြရပါမယ်။ပါတီစုဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတာကတိပြုပါတယ်။ Ang 11-person committee ay pinamumunuan ni Military Chief Min Aung Hlaing na tumayong pinuno din ng estado ng bansa simula noong mapatalsik si Minister Aung San Suu Kyi dahil sa kudeta noong taong 2021. Sa ngayon ay wala pang inaanunsyong eksaktong petsa kung kailan gaganapin ang eleksyon. Ngunit kinumpirma naman ni Min Aung Hlaing na titingnan pa ng kanyang administrasyon kung posibleng maisagawa ang eleksyon sa buwan ng Disyembre. Sa ngayon ay mananatiling interim president at commander-in-chief ng Armed Forces ng Myanmar si Hlaing habang pinagtutulungan nila ng China na maibalik ang normal sa kanilang gobyerno. Hindi naman natuwa ang hepe ng samahan ng Indian Export Organization sa 25% taripa ng Estados Unidos sa mga produkto mula sa India. Narito pong report ni JC Yumul. Hindi nag-atubiling ipahayag ng Director General at Chief Executive Officer ng Federation of Indian Export Organizations na si AJ Sahay na dismayado ito matapos inanunsyo ni US President Donald Trump ang 25% tariff rate para sa Indian products. Magsisimula ang rate na ito sa 1 ng Agosto. 25% tariff on India is little disappointing on us. We are constructively engaged with the US on the BTA. Sinabi naman ni Trump na nahaharap pa rin ang India sa isang multa sa Agosto 1, subalit hindi nito dinetalye kung para saan ang halaga. Sa kabila nito, umaasa si Sahay na bubuti pa ang sitwasyon sa mga darating na araw.
We are also not certain what will be the added penalty which he is talking about. But at least now we know that whatever we have to do is with reference to 25%. I think buyer and seller will start negotiating and to see what extent that can be absorbed. This in any case is for the limited period, and as soon as India culminates the BTA, these rates can be brought down also. So this is a little difficult situation as of now, but I'm sure in couple of days situation will be much clearer to all of us. Ang pasyang ito ng Pangulo ay sinasabing magpapabilis sa isang limitadong trade agreement sa pagitan ng US at India na ilang buwan nang pinag-uusapan. Inaasahang maapektuhan ng bagong taripa ang mga produkto ng Indiang papasok ng US noong 2024 at nasa halagang $87 billion. Kabilang dito ang tinatawag na labor-intensive tulad ng damit, gamot, alahas at petrochemicals. Sa kasalukuyan, may $45.7 billion trade deficit ang US sa India. JC Yumul para sa mata ng Agila International, Trusted Connected, on point. Hinimok ng Estados Unidos ang United Nations Security Council na repasuhin ito ang paghihigpit na ginagawa nito laban sa Syria. Dapat daw ay iakma nila ang sanctions ng konseho para matulungan ito ang gobyerno ng Damascus na labanan ang terorismo. Si Cherry Recolizado para sa report. Matapos ang 13 taon na civil war sa Syria, napatalsik si Pangulong Bashar al-Assad noong Disyembre sa isang tinatawag na lightning offensive ng insurgent forces na pinangunahan ng Islamist Hayat Tahrir al-Sham o HTS. Dating tinatawag na Nusra Front ang HTS, ang dating opisyal na karugtong ng Al-Qaeda sa Syria. Nagkahiwalay ang dalawang puwersa noong 2016. Mula noong 2014, nasa listahan na ng Al-Qaeda at Islamic State sanctions ng UN Security Council ang grupo. Pinatawan rin ito ng Global Asset Freeze at Arms Embargo. Ilang miyembro ng HTS ang nasa ilalim rin ng UN sanctions tulad ng travel ban, asset freeze at arms embargo. Kabilang dito ang leader nitong si Ahmed Sharaa na ngayon ay pansamantalang Pangulo ng Syria. Noong Lunes, sinabi ni Acting U.S. Ambassador to the UN, Dorothy Shee, na nakikipagtulungan ang USSA Security Council members upang suriin ang sanctions sa Syria. In doing so, we believe the Security Council should focus on two objectives. First, the Council should ensure UN sanctions do not inhibit Syrian or international efforts to rebuild and stabilize the country. Those who seek to provide legitimate investment or assistance, including UN agencies, should not be cowed by fear of UN sanctions. Second, the Council should ensure the 1267 sanctions regime fulfills its intended purpose, countering Al-Qaeda and ISIL. Dagdag ni Shee, kailangang iayon ng Security Council ang sanctions nito sa Syria upang tulungan ang bansa na labanan ang terorismo. The Syrian government has made a clear commitment to combat Al-Qaeda and ISIL, and both groups are equally clear that they oppose the new government and are threatening to destroy it. Council members should not take those threats lightly. The Council can and must adjust its sanctions so the Syrian government can prevail in the fight against terrorism while keeping the most dangerous and unrepentant actors designated. Noong Mayo, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang isang major US policy shift na aalisin nito ang sanctions ng gobyerno sa Syria. Ayon sa isang unpublished UN report, walang nakita ang sanctions monitors ng aktibong kaugnayan sa pagitan ng Al-Qaeda at ng Islamist group na namumuno ngayon sa Syria. Ito ay isang bagay na maaaring magpalakas sa tulak ng US na luwagan ang ilang paghihigpit ng UN sa Syria. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nanawagan naman ang mga lider na dumalo sa United Nations Food Summit sa Ethiopia ukol sa pagbubuo ng pondo para sa food insecurity. Ito po ay sa gitna ng mga labanan, suliranin sa klima at hamon sa ekonomiya na lalo pang nagpapalala sa taggutom sa maraming bahagi ng mundo. Narito pang report ni Yolanda Aspiras.
pagbubukas ng Global Food Summit, nagpahayag ang mga leader na dumalo ng kani-kanilang alalahanin at apila kung paanong maaring tugunan ang suliranin ng gutom sa mundo. Ayon kay Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed, kailangan ng Afrika ang tulong pinansyal upang bumahagi sa pagpapakain ng mga nagugutom sa mundo. Despite progress, the African continent faces mounting challenges. Yet Africa can feed itself and help feed the world. But this requires first development financing. Africa needs predictable concessional finance. Samantala, inilarawan ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni kung paanong ang food insecurity ay kapapagsubok na politikal at pang-ekonomiya. Nagbabala ito na dahil sa gutom, pinasasama nitong lalo ang kahirapan, labanan at sapilitang paglikas. And we know very well that when people do not have access to sufficient food or lose the means to produce it, the consequences can be catastrophic. Poverty worsens, conflicts intensify, and communities become more vulnerable to violence, terrorism, or forced migration. Food insecurity is therefore, in its every aspect, a political issue, but not only. It is also and above all an economic issue. Kasabay ng summit ang ulat ukol sa kalagayan ng food security at nutrisyon sa mundo na magkasamang inihanda ng 5 ahensya ng UN. Batay sa report, bumaba ang pambuong mundong pagkagutom noong 2024 sa ikatlong taon. Ayon dito, nasa 673 milyon katao o 8.2% ng populasyon ng mundo ang nagdaranas ng chronic undernourishment. Bumaba ito mula 8.5% noong 2023. Bilang tugon sa report, sinabi ng Chief Economist ng UN Food and Agriculture Organization na si Maximo Torero, maraming krisis ng pagkain sa mundo ang humaharap sa malalalim na tensyong pinansyal at limitadong access sa financial markets. Dahil dito, tumataas lalo ang halaga ng pag-angkat at bumababa ang access sa dekalidad na pagkain. Narito ang kanyang babala. Of course, if conflict continues to grow, of course, its vulnerabilities continue to grow, and the debt stress continue to increase, the numbers will increase again. So that's what we need to avoid. Sa isang mensahe, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na dahil sa mga labanan, lalong napapasama ang pagkagutom sa mundo. Nagbabala ito na pahihinain ng pagkagutom ang kapayapaan. Sa Africa, higit sa 307 milyong katao ang naging chronically undernourished noong 2024. Kung hindi magbabago ang kalagayang ito, maaaring tumaas ang figurang ito sa 500 million sa taong 2030. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nanawagan si Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva kay US President Donald Trump na aalalahanin ang kahalagahan ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Brazil at ng Estados Unidos. Anya, wag sanang pumasok ang Washington sa isang trade war laban sa Brasilia. Alamin natin ang karagdagang mga detalye mula kay Chantel Santos. Noong Lunes sa Rio de Janeiro, binigyang diin ni Pangulong Luiz Inácio Lula da Silva ang positibong relasyon nito sa mga nakaraang Pangulo ng Estados Unidos. Nagpahayag ito ng pag-aasang sumali si Pangulong Donald Trump sa isang dialogo upang resolbahin ang mga issue sa pagitan ng dalawang bansa kaysa magpataw ng 50% taripa sa Brazil. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual,
tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Nagkukumahog ang Brazil na harangin ngayong linggo ang 50% taripa ng US sa mga angkat na produkto mula rito. Subalit sinasabing mailap ang pag-uusap, gayon din ang lakas ng loob ng US companies na kumprontahin ng Pangulo ukol sa issue. Iniuugnay ni Trump ang mga taripa sa pagtrato ng Brazil sa dating Pangulo nitong si Jair Bolsonaro na ngayon humaharap sa mga akusasyon ng pagtatangkang coup laban kay Lula. Ayon kay Lula, ang bantang taripang ito ng US ay hindi katanggap-tanggap na blackmail. Shata Santos para sa Matay Agila International, trusted, connected, on point. Nais naman ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na bawiin ang scientific finding na masama sa kalusugan ang greenhouse gases or gases. Sakaling maaprubahan, wawakasan nito ang limitasyon sa greenhouse gas emissions mula sa mga pabrika, sasakyan at iba pang pinanggagalingan ito. Narito ang balita mula kay Kathleen Gao. Inanunsyo ng hepe ng U.S. Environmental Protection Agency na si Lee Zeldin ang mungkahing ibasura ang greenhouse gas rules ng bansa sa isang car dealership sa Indiana. Ipinagmalaki ni Zeldin ang kanyang anunsyo na pinakamalaking deregulatory action sa kasaysayan ng Estados Unidos. Itinanggi rin nito ang mga siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay na masama sa kalusugan ng publiko ang carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. See, some would like to simplify what the endangerment finding is by just saying carbon dioxide endangers human health and the environment and welfare. Now, that is a very oversimplified statement to the point that it's just not accurate when you look at what the endangerment finding did. Ani Zeldin, dahil sa pag-alis ng mga limitasyong ito, makakatipid ang mga mamamayan ng US. Iaatras nito ang 2 dekadang mga regulasyon na nagpabawas sa carbon dioxide, methane at iba pang greenhouse gases. Ibig sabihin, wala nang mga tungtunin ukol sa exhaust emissions mula sa mga sasakyan. Dagdag ni Zeldin, iingatan ng Environmental Protection Agency sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump ang kapaligiran at ang ekonomiya sa bansa. Isa si Trump sa mga nagdududa sa konsepto ng climate change. Ito ay sa kabila ng babala ng mga siyentista ukol sa kaugnay ng temperatura ng mundo sa mga pagbagyo, sunog at pagbaha. Kailangan pang dumaan ang mungkahe sa public consultation. Ayon kay David Doniger ng Natural Resources Defense Council, hindi na siya nagulat sa anunsyong ito. So the administration has been signaling that this is what they would do since January. So in that sense, not surprised, but still shocked. This is mind-bogglingly counter to the science and counter to the law, and it's an abandonment of EPA's primary job, which is to protect Americans from dangerous pollution. Ani Doniger, anuman ang pinaniniwalaan ni Trump, totoo ang climate change at sanhi nito ang human greenhouse gas emissions. Idiniin din nito na imbes na isulong, iniaatras ni Trump ang bansa. China is racing ahead to dominate the world market in the cars of the future. And the Trump EPA is pushing us back to the cars of the past. That won't do our car industry any good. And all it does, as I said, is enrich oil and gas companies at consumers' expense. Sa kasalukuyan, limitado pa ang reaksyon mula sa industriya. Kathleen Gao para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kiilalanin na ng Canada na isang estado ang Palestine sa Setyembre. Sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney, nais niyang maging totoo ang two-state solution na napag-usapan na ng United Nations na sinasabing tatapos sa hidwaan ng Israel at Palestine. The deepening suffering of civilians leaves no room for delay in coordinated international action to support peace, security, and the dignity of human life.
Preserving a two-state solution means standing with all people who choose peace over violence or terrorism. And it means honoring their innate desire for peaceful coexistence of Israeli and Palestinian states as the only roadmap for a secure and prosperous long-term future. Umalma naman rito si US President Donald Trump. Sa isang post, sinabi ni Trump na mas magiging mahirap ang usapang taripa dahil sa pagsuporta ng Canada sa statehood ng Palestine. At kinumpirma nga ng isang White House official ang plano ni US President Donald Trump na pumirma ng executive orders para makapagpataw ng mas mataas pa na taripa sa ilang bansang hindi nakipagnegosasyon sa Washington bago ang August 1. Isa na sa mga inaasahang bansang makatatanggap nito ay ang Canada na naging malabo na ang negosasyon nito sa US. Ayon kay Trump, magiging mas mahirap na ang negosasyon sa pagitan nila ng Canada dahil nga sa pagsuporta nito sa pagiging isang separate state ng Palestine. Matatandaan pong may magandang samahan ng US at ang Israel na kasalukuyang nananakop sa Palestine. Ayon pa sa White House, hindi katulad ng mga naunang deadlines, wala nang extensions na ibibigay para sa mga negosasyon. Iilang bansa lamang din ang nakahabol sa negosasyon kay Trump ukol sa ipapataw na taripa. Kabilang narito ang ilan sa fastest growing economies sa Asia katulad ng Korea na nakatanggap ng 15% na taripa mula sa dating 25%. Bukas na rin ang trade talks para sa Cambodia at Thailand na panandali ang nahinto matapos ang kanilang girian. Umabot din sa 25% ang ipapataw na taripa ng US sa India na kasalukuyan namang pinangangambahan ng mga mamamayan nito. Pinatawan naman ng dagdag na 40% ang bansang Brazil, kasunod ng mga polisiya nitong taliwas sa policies ng US, pati na rin ang pagiging miyembro nito ng BRICS Coalition. Paunti-unti namang nag-uusap ang China at US para sa kanilang trade deals matapos ang mainit na palitan ng mataas na taripa sa isa't isa. We're moving along with China. We're doing fine with China. I think it's going to work out very well. We're right in step. I think we're going to have a very fair deal with China. Thank you. Mr. President, what do you think Epstein was stealing the women for? Natapos naman ang trade deal ni US President Donald Trump at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa 19% na taripa. Susunod, mga motorista sa Taiwan nag-alabowling pin dahil sa road accident. Tsunami alert sa Honolulu, Hawaii, inalis na. At humanoid robots naghatid ng companionship sa mga matatanda sa Australia. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Bagyo at habagat, huwag kalilimutan ang ESPN. A. Alamin ang sitwasyon sa paligid mo. S. Siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya. P. Paghandaan ang posibleng sakuna. At higit sa lahat, ugaliing N. Nakatutok sa tamang impormasyon. ESPN, ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa NET25! Sa NET25. Why do younger and older generations see the world so differently? From parenting styles to workplace values, the generation gap is real, and it's shaping how we live, work, and connect. Join us sa Ito Ang Tahanan as we unpack the misunderstandings and surprising truths behind generational differences.
Whether you're a boomer, Gen X, millennial, or NET generation, this episode will help you make sense of it all. Dito lang yan sa Ito Ang Tahanan, ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Sugatan naman ang higit sa 20 individual matapos mag-malfunction ang isang park ride sa Green Mountain Park sa Hada area malapit sa Taif, Saudi Arabia. Sa video po makikita na normal at masaya ang mga kabataan na sakay ng tila 360-degree swing ride. Matapos ang ilang beses na pagduyan ng ride ay biglaan na lamang humiwalay ang posting bahagi nito. Naku, dito na po bumagsak ang platform mula sa ere. Karamihan sa mga sakay nito ay nakaranas ng pagkahilo at pinsala sa katawan. Sa report, 3 sa mga biktima ay nasa kritikal na kalagayan at nagpapagamot ngayon sa ospital. Iniimbestigahan na ng management ng amusement park ang dahilan ng pag-malfunction ng ride. Samantala, nag-ala bowling pins naman ang mga motorista sa isang intersection sa Taiwan matapos masangkot ang mga ito sa isang road accident. Sa report, matuli ng pagpapatakbo ng isang rider sa kanyang motorsiklo, kaya nang sumalpok ito sa isang kotse sa naturang intersection, ay tumilapon ito at tumama sa ibang mga motorista na nakaparada sa zebra lane. Hindi naman malubhang tinamong pinsala sa katawan ng mga motorista, pero pinagmulta naman ito ng malaking halaga dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko. At sinindihan ng isang lalaki ang isang city councilman sa Virginia na si Lee Vogler sa loob mismo ng kanyang opisina. Ayon po sa pulisya, ang suspect na si Michael Buckhays, isang 29 anyos, ay pumasok sa gusali, dala ang isang 5 galon ng gasolina at saka isinaboy ito kay Vogler at sinindihan bago tumakbo palabas ng tanggapan. Kaagad namang isinugod si Vogler sa isang burn unit sa North Carolina. Dati nang kinusuhan si Hayes ng attempted first-degree murder and aggravated malicious wounding at kasalukuyang nakakulong na. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing nagsimula ang insidente sa personal na alitan at hindi dahil sa tungkulin ni Vogler bilang opisyal ng lungsod. Maraming lokal na opisyal, kabilang ang gobernador ng Virginia na si Glenn Youngkin at ang vice-alkalde ng Danville ang nagpahayag ng pagkabahala at umaasa sa agarang paggaling ni Vogler. 25 pasahero ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng matinding turbulence ang isang Delta Airlines flight mula Salt Lake City patungong Amsterdam. Ang Flight 56 sakay ang 275 mga pasahero at 13 plane crew ay napilitang lumapag sa Minneapolis-St. Paul International Airport dahil sa alanganing kondisyon ng himpapawid. Ayon sa pamunuan ng Delta, agad rumisponde ang mga paramedics at mga bumbero upang magbigay ng paunang lunas sa mga nasugatan. Samantala, nasa ligtas na ngayong kalagayan ang iba pang sakay ng eroplano. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa insidente habang nagbigay ng suporta ang airline sa mga apektadong pasahero. Ipinahayag ni United States President Donald Trump kamakailan na si infamous sex trafficker Jeffrey Epstein ay umano nagnakaw ng isang babae o ilang babaeng menor de edad na dati nagtatrabaho sa Mar-a-Lago Spa sa May, Florida. Kabilang po rito si Virginia Joffrey na matagal nang nag-aakusa ng pang-aabuso kina Epstein at Prince Andrew ng United Kingdom. You're saying that Jeffrey Epstein poached 2 of your staffers. Who were they? Were they young? I don't want to say 2, or I don't want to say any number. You're talking about many years ago. But yeah, he took people. And because he took people, I say, don't do it anymore. You know, they work for me. And he took, beyond that, he took some others. And once he did that, that was the end of him. And people were taken out of the spa, hired by him. In other words, gone. And other people would come and complain, this guy is taking people from the spa. I didn't know that. And then when I heard about it, I told him, I said, listen, we don't
don't want you taking our people, whether it was spa or not spa. I don't want him taking people. And he was fine, and then not too long after that, he did it again, and I said, out of here. Mr. President, did one of those stolen, persons, that include Virginia Jeffrey? I don't know. I think she worked at the spa. I think so. I think that was one of the people, yeah. He stole her. Naging sentro si Virginia ng mga kaso ng human trafficking at sex abuse laban kay Epstein. Isa rin po siya sa mga prominenteng testigo sa mga kaso ng kasabwat nito, kabilang si ex-partner Ghislaine Maxwell. Within the next few weeks, Jeffrey and Ghislaine told me that I need to quit my job with Alagao because I'll be traveling with them as their traveling masseuse. You ask yourself, like, if I could talk to that 16-year-old girl again, what would you tell her? Tell her to run for your life. But at 16, you just, I don't know. Yeah, I was very intimidated by these people. Subalit, iginiit ni Trump na umano hindi niya alam ang sinasabing operasyon ni Epstein sa likod ng mga koneksyon nito sa high society. Dagdag niya na wala siyang kinalaman sa ginagawa ni Epstein at matagal na silang hindi nakikita nang mangyari ang mga sinasabing pang-aabuso. I was not a fan of Jeffrey Epstein, and you watched people yesterday saying that I threw him out of a club. I didn't want anything to do with him. That was many, many years ago. It shows you one thing, that I have good taste. Okay? Now, other people, they went all over with him. They went to his island. They went all over the place. He was very well known in Palm Beach. His island, whatever his island was, wherever it is, I was never there. Find out the people that went to the island. But Jeffrey Epstein was not somebody that I respected. I threw him out. In fact, I think the great James Patterson, who's a member of Mar-a-Lago, made a statement yesterday that many years ago I threw him out. I'm not a fan of Jeffrey Epstein. Yes, and I did have a falling out a long time ago. The reason doesn't make any difference, frankly, but I haven't spoken to him in probably 15 years or more. I wasn't a big fan of Jeffrey Epstein, that I can tell you. Umani po ang mga bagong pahayag ng batikos mula sa ilang human rights groups na tinawag ang mga komento ni Trump bilang pagtatangkang ilihis ang pananagutan ng mga nasa kapangyarihan noon. Ayon sa ilang legal experts, tila sinusubukan ni Trump na idistansya ang sarili at baguhin ang naratibo ng pakikipag-ugnayan nito kay Epstein. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Virginia ukol sa nasabing pahayag ng presidente. Subalit, iginiit ni Virginia na hindi siya titigil na ipaglaban ang hustisya. I was recruited at a very young age from Mar-a-Lago and entrapped in a world that I didn't understand, and I've been fighting that very world to this day, and I won't stop fighting. I will never be silenced until these people are brought to justice. So Isang medical mission at health awareness event ang pinagtulungang isagawa ng mga Filipino agencies at ng mga opisyal ng kabisera ng Papua New Guinea. Mula sa Port Moresby, narito ang report ni NET25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. The Philippine Embassy in Papua New Guinea, Filipino Association of Papua New Guinea, and the National Capital District collaborate in a medical mission and health awareness held at the Surgeon Guy Stadium. The three organizers underscore the outreach's commitment in addressing health challenges in the city. Philippine Ambassador Edgar Tomas Oxilian and FAPNAng President Jonathan Tasabas highlight the Filipino community's role in providing tangible medical support in the country. Port Moresby Governor Poe Sparkop welcomes this timely and much-needed medical intervention given to the city. He cites major health challenges such as HIV and tuberculosis battled by the city. A diverse team of Filipino doctors and medical practitioners share in the initiative. Alongside them are local health professionals. This outreach project provides free consultation, medical and dental minor treatment, health education, and security risk management. PNG is home to almost 40,000 Filipinos. Many of them are doctors, dentists, nurses, medical practitioners, and of course we have all the wonderful volunteers. The organizers express hope that this year's expanded efforts
will provide greater outstanding of critical health issues in the country. We are well aware that the healthcare system here in Papua New Guinea still needs more people and more avenue. This is our mission, and we would like to give it back to the community, especially those who cannot afford. It's an opportunity for us to be able to share our messages with the community, and it's wonderful. As you know, we are celebrating 50 years of formal, friendly diplomatic relations between the Philippines and Papua New Guinea. And this medical mission is our way of saying thank you. From Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At matapos naman ang maikling pag-aalala dulot ng tsunami advisory, bumalik na po sa normal ang pamumuhay ng mga residente sa Honolulu, Hawaii matapos ang malakas na lindol na tumama sa Kamchatka Peninsula ng Russia. Makalipas ang ilang oras ng pagsusuri ng Pacific Tsunami Warning Center, idineklarang ligtas ang buong estado at wala na ang banta ng mapaminsalang tsunami. Ilang coastal areas ang muling binuksan at walang naitalang pinsala o casualties. Ngayong araw, muling binuksan sa publiko ang mga dalampasigan. Unti-unti na rin nagsibalikan ang mga residente at turista para makapag-relax muli sa baybayin ng Honolulu. Patuloy naman ang monitoring ng Hawaii Emergency Management Agency sa seismic activity ng lalawigan bilang bahagi ng standard safety protocols. Sa kabila ng takot at pangamba, nanatiling mahinahon ng publiko at mabilis na naibalik ang kaayusan. Malaki ang kinita ng Facebook parent company na Meta sa naging pagtatapos ng second quarter ng 2025. Sa end June report ng kumpanya, pumalo sa $47.5 billion ang naiulat na revenue ng tech giant. Ayon sa Meta, malaki ang kinalaman ng extended trading sa pagtaas ng revenue nito dahil mahigit 11% increase sa kita ng kumpanya ang inambag nito. Nitong Miyerkules, itinaas ng Meta ang kanilang annual capital expenditures forecast sa $2 billion dahil kanilang nakikita na mas tataas pa ang kanilang magiging gastusin sa susunod na taon. Ito ay dahil na rin sa pamumuhunan ng Meta sa artificial intelligence o AI. Gayunpaman, nahaharap pa rin ang Meta sa mga regulatory challenges na ibinabato ng Estados Unidos at ng mga gobyerno ng ibang bansa dahil sa antitrust trial na kinasangkutan ng tech firm. Isang humanoid robot na dinevelop ng Australian startup Andromeda Robotics para tumulong labanan ang kalungkutan sa mga matatandang residente ng senior homes sa Australia. Lain ng robot na lumikha ng emotional connection sa mga matatandang residenteng nangungulila at nakararamdam ng social isolation. Isang pagsubok na nakakaapekto sa mga residente ng nursing homes. Narito po ang report ni Thomas I. Likeness. Meet Abby. Only 110 centimeters tall, that's 3.5 feet. This robot is packed with personality. She's become a companion to seniors living in nursing homes in Melbourne, Australia. Abby recognizes faces and remembers past conversations she's had with people. Oh, and she converses in 90 languages. Grace Brown, the head of Andromeda Robotics, says she conceived the idea for companion automatons when the world was shut in by COVID. So I started building her out of the COVID-19 pandemic as a companion for myself when I was in Melbourne and isolated and disconnected. But today she goes into like aged care homes and she does this whole suite of activities like Tai Chi, meditations, exercises, dances, singing. But then also people just talk to her as a one-on-one friend and companion. Now Abby isn't shy about mingling with the group. Here she is with a sister robot interacting with the gang. Oh, you have a keen eye for sparkle? If I had sequins, I'd be dazzling like a disco ball at a 1950s sock hop. Brown says Abby's personality can be customized to her audience. All of the interactions are incredibly personal. So she adjusts and tailors her personality based on who she's interacting with. So she's got different like types of personality modes. Our favorite one, the one that we put on like conferences, we call it the sarcastic maven. So she's a lot more sassy, a lot more witty. We've also got ones like dementia mode that are a lot more compassionate and understanding and like for more vulnerable groups of people. People just talk to Abby one-on-one about stories from their lives,
their love affairs, their family stories, things like that. Brown says, sadly, there are a lot of lonely people in nursing homes, and Abby feels a need. In aged care alone, there's 4 out of 10 people who will just never receive a visitor from friends or family ever. So 4 out of 10 people residing in aged care will spend day after day in the same 4 walls until they pass away. So, what's the response been? Seniors who have met her, well, they just love her. I was so surprised to see such a nice robot. He's fantastic. I think she's become my best friend. I can tell her things nobody else ever is. Abby and her clones don't have to worry about being replaced by humans. Australia says in the next 5 years it will be short 110,000 workers in the senior care sector. By the middle of next year, Andromeda Robotics plans to expand to 100 seniors' homes and children's hospitals. Thomas I. Likeness, Mathay ng Agila International. Trusted, connected, on point. Tuluyang sinisanti na sa ESPN ang kilalang NFL Hall of Famer at sports commentator na si Shannon Sharpe matapos ang kontrobersyal na legal na usapin. Kasunod ang unang isinampang kasong rape noong ika-20 ng Abril hanggang sa nangyaring secret settlement noong ika-18 ng Hulyo, ipinahayag ng abogado ng biktima na ang kaso ay tinaguri ang dismissed with prejudice. Mula sa resultang ito, kinumpirma ng ESPN na kanilang tatanggalin si Sharpe bilang commentator ng kanilang flagship program na First Take at sa iba pa nilang platform ng network. Sinalubong ng publiko si Sharpe sa podcast nitong Nightcap kasama si Chad Johnson kung saan nilinaw niyang ang pinakamalaking pinagsisihan niya ay ang timing ng kanyang pag-alis. Get started. Obviously, I'm sure everybody's heard the news by now that I will not be returning to ESPN. I found out this information a little earlier in the week, and really the only thing that I really ask is like, guys, could we wait until Monday? My brother's going into the Pro Football Hall of Fame. I really wanted to be about him, and I wanted to be about my family. I know this coming out will overshadow everything that he's worked his entire life for. And unfortunately, it didn't happen that way. And so as I told him, as I profusely apologized to him earlier today, he said, bro, stop apologizing. You don't have to apologize. I'm your big bro. I'm going to love you regardless. We all make mistakes. And he says, bro, I love you. So I'm done with this. You're done with it too. Move on. And I really enjoyed my time at ESPN. It gave me an opportunity to bring my audience that saw me really just grow. They saw me, Lakers in 5, and they saw me say all these analogies that my grandparents gave me, and I was able to bring that to ESPN. So I'm very, very grateful for that. But I just wished, of all things, like I said, hey, they did what they felt they needed to do, and I'm at peace with that. But I just wish, guys, this thing could have waited until Monday, because I hate the fact that I'm overshadowing my brother, the first 2 brothers in the Pro Football Hall of Fame, and this is what the headline's going to be for the next couple of days. So, bro, again, I know you told me this, I don't have to apologize, but I'm going to do it one final time tonight, and I won't apologize again. I'm sorry that I upstaged you in this manner. That was never my intent. You've been my hero. You've been my role model from as long as I can remember. And I apologize, and I thank all my fans for supporting me when I was at ESPN and every place that I've been, be it Club Shay Shay, Nightcap, Undisputed, ESPN. Thank you guys for your support. Samantala, inaresto naman sa California ang dating Washington Wizards NBA 3-time All-Star na si Gilbert Arenas matapos masangkot sa umano'y pagpapatakbo ng iligal na mga poker games. Nasa kote ng mga otoridad si Arenas nitong nakaraang linggo matapos ang isinagawang raid sa isang private residence sa Los Angeles. Nadiskubre rito ang umano'y operasyon ng underground poker na sinasabing tumatakbo ng walang wastong permit at nakalikom na ng malaking halaga ng salapi. Ayon sa mga otoridad, si Arenas umano ang isa sa mga pangunahing host ng mga nasabing laro.
Hindi pa malinaw kung gaano katagal nang isinasagawa ang illegal na poker operations. Samantala, wala pang pahayag mula kay Arenas o sa kanyang legal counsel sa mga akusasyon. Pansamantala siyang nakalaya matapos magpiyansa habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Inaasahan ang pagharap ni Gilbert Arenas sa korte sa mga susunod na linggo. Nasawi po si double Olympic champion Laura Dahlmeier matapos ang ginawa nitong pag-akyat sa isang bundok. Kinumpirma ng German Olympic Sports Confederation ang pagkamatay ng 31 anyos na retired German biathlete. Base sa investigasyon, tinamaan ng nahulog na bato ang biktima habang ito'y umaakyat sa Lila Peak sa Karakoram Mountain Range. Nagsagawa agad ng rescue operations ang mga otoridad matapos magpakawala ng distress signal ang kasama nito sa pag-akyat na si Marina Eva. आज फिर वही मिशन आगे बढ़ता रहा और उसी मिशन ने जाके उसको देखा वहाँ पे वो हलाक हो चुकी थी और ये तस्दीक हो चुकी है। ये तस्दीक उसी मिशन रेस्क्यू मिशन की जो 3 मुल्कों के क्लाइंबर्स थे उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। हमें ये भी बताया जा रहा है कि उसकी एक वसीयत थी उस लॉरा डालमायर की कि मैं जब पहाड़ों में मर जाऊं तो मुझे वहाँ पे ही छोड़ा जाए। मैं पहाड़ों के अंदर खुद को दफन करना चाहती हूँ और मेरे ज़िंदगी का ख्वाब है। शायद उसका ये भी एक ख्वाब था। तो अब ये देख रहे हैं कि अगर इस वसीयत पे अमल हो कि वहाँ पे वो उसका वसीयत सामने आ गया तो उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। Si Dahlmeier ay nagtala ng kasaysayan sa 2018 Winter Olympics matapos maging babaeng biathlete na nagwagi ng gold medal sa sprint at pursuit events. Nagwagi rin ito ng 5 gintong medalya sa Single World Championship habang nagretiro naman siya sa sports noong 2019 sa edad na 25. Das weiß ich nicht. Ich habe das am Tag über verfolgt, aber na, das ist ganz furchtbar. Weil der Lebensgefährte ist vor 2 Jahren umgekommen. Nein, also das ist, ja, mir fehlen die Worte, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Junge Frau, war wohl klettertechnisch 1A. Und dann Schlagstein, oder wie sagt man, oder Steinschlag. Ja, was soll ich dazu sagen? Mir fällt nichts ein. Sehr, sehr betroffen bin ich darüber, wirklich, wie meine Frau auch eben schon sagte, wie wir es eben gelesen haben, dass tatsächlich eben als sie verstorben ist, wo anfangs ja noch die Hoffnung war, trotz der wideren Umstände, dass sie nicht zu bergen ist oder war gewesen ist, muss man schon fast sagen, hat mich sehr betroffen gemacht. Was ich aber auch verwunderlich fand, dass sie ja tatsächlich wohl geschrieben hat, dass sie, wenn sie mal so einen Absturz hat, eben mal tatsächlich in den Bergen bleibt, also nicht geborgen wird. Das hat mich doch sehr berührt, denn als Elternteil sagt man doch, man will das Kind doch beerden. Naja, das ist schon hart, ne? Also es war schon eine Frau, die eigen für sich, für den Sport, für die Berge gelebt hat, denke ich schon, ne? Also schon hart. Magbabalik sa big screen ang box office hit na Avatar para sa ikatlong movie nito na Avatar, Fire and Ash. Magbabalik bilang lead cast sina Sam Worthington at Zoe Saldana para sa isa na namang installment ng epic movie sa direksyon ni James Cameron. Unang lumabas sa sinehan ang Avatar noong taong 2009 kung saan kumita ito ng $2.92 billion worldwide. Habang sinundan ito ng second installment na Avatar, Way of Water noong 2022 na kumita naman ng $2.32 billion. Ilan pa sa mga malalaking pelikula ni Cameron ay ang Titanic at ang The Terminator. Lalabas sa sinehan ang Avatar, Fire and Ash sa December 19 ngayong taon. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.